Hello, Kathden fans! Love song ng Kathden. Kinanta na naman. Paboritong kanta ng Kathden. Ni Kath, mga kasembreros, ay kinanta ni Alden. Sir Alden, iniingatan si Ma'am Catherine kung kaya pinagbabawalang uminom. Tapos, congratulations kay Alden, mga kasembreros, sa yan at marami pang items sa vlog na ito. Unang-una ay congratulations kay Alden kasi nanalo pala siya sa 7th VP Choice Awards. Parang yung VP or yung Village People Choice Awards, mga kasembreros, yung ginagawa nila parang advance sila nag-nominate, advance din silang paiba-iba ng category. Parang half year ganto. So tapos yung half year yung sexiest man or sexiest male or female of the year. So si Alden dito ay kakapost lang kanina ng isang admin na TV host of the year, mga kasembreros, ang inyong phenomenal box office cinema king from GMA Sparkle Artists Center, mga kasembreros. So nominated na naman ang inyong atisoy, mga kasembreros. So congratulations Alden Richards, TV host of the year nomination to 7th Village People Choice Awards. So maliban dito yung isa siya sa mga sexiest male of the year, mga kasembreros, which is hindi pa siya wala pa yata yung kanilang awarding o resulta, mga kasembreros. So aantayin din po natin ito, so kung hindi man manalo si Sir Alden na dito dun sa sexiest ay okay lang po, mga kasembreros, na ibigay na lang po sa mga bata-bata. Tapos ito, nakuhaan ng isang fan doon si Daddy Bay sa may dito sa McDo nga, mga kasembreros. Nakakulitan si Barbie, kinulit si Daddy Bay, mga kasembreros. Super masiyahin ni Barbie, pati daddy ni Alden di nakaligtas sa kakulitan niya. Sabi niya, kasi ang ganda ng suot, di ba, nung McDo nga, mga kasembreros, yung kanilang outfit, yung white. Sabi ni Barbie, tatakbo ka ba? Sabi nga, tatakbong officer or public official daw ba si Daddy Bay, mga kasembreros, doon sa Santa Rosa, Laguna, sa ganda ng kanyang suot na parang pang mayor. Parang pang mayor, mga kasembreros. So sobrang kulit lang talaga ni Barbara Forteza. Naku po. So pero pa joke lang po ito ni Barbie, parang mapa-close na close talaga sila kahit sa family ng Fulkerson, mga kasembreros. Tapos ito si Mama Ten, tapos kasama sina Riza, sina Angel din yata dito, mga kasembreros, pero ito po yata yung time na bumisita, nagbakasyon sila sa The Farm sa Batangas, mga kasembreros, sa resort and farm ito, mga kasembreros. So dito, ito yung cottage yata ni Alden doon sa The Farm. So yung The Farm na ito ay sobrang sikat din po nito, mga kasembreros, na kung saan ay sina Kath dati ay pumupunta rin po dito. Tourist destination din itong The Farm sa Batangas, mga kasembreros. But correct me if I'm wrong kung ito ay, pero I'm 90% or 95% sure, mga kasembreros, na ito yung time na bumisita sila or nagbakasyon, mga kasembreros, sa dito sa The Farm sa Batangas. So hindi ko lang sure, parang after yata ito ng Undas, mga kasembreros, or before ng Undas. Basta bakasyon or vacation time ito ni Alden, mga kasembreros, kung kaya siya nakapag-break from work, mga kasembreros. So tapos yung sinasabi nating talagang nag-aalala, at saka alagang-alaga ni Alden si Kath. Ito yung time na parang may nag-abot sa kanya ng dito ng wine o ng inumin, mga kasembreros, tapos sa kinuha ni Alden, mga kasembreros, So hindi naman sila pinagbawalan yung term dito, mga kasembreros, kundi ay parang binasa lang ni Alden yung pangalan ng inumin, mga kasembreros. Parang binitbit niya. Parang wine siya. So sabi ng dito is Join Ethan. So during pa ito ng promo ng Hello Love Again, na nagpa-black screening dito ay ang glam team, mga kasembreros, ng ni Kath, mga kasembreros. So
Sabi nito, John Ethan. So, i-play ko ito mamaya mga kasombrero, no, para ma-appreciate po ninyo. John Ethan, sabi niya, thank you, sabi nga ni Kath, no, sa fan mga kasombreros na tumawag mga kasombreros na fan na sobrang cute lang na cute niya mga kasombreros. John Ethan, sabi niya, tapos parang go home and so on mga kasombreros. Tapos ito, ang lapit nito mga kasombreros, si Alden nung bumaba sa kotse, no, yung white car niya mga kasombreros na parang automatic na nagbubukas. Tapos sobrang igop of course ni Soiti, no, ni CEO mga kasombreros. Sobrang kulit ng kanyang sobrang kulit, sobrang lupit, sobrang ito, high-tech mga kasombreros yung kanyang sinakyan. So naka-blue na tuxedo si Tisoy, si client mga kasombreros, and he's about to approach or he's about to walk sa red carpet mga kasombreros. Pero hindi ko lang alam kung anong event dito mga kasombreros. It seems like BDO, hindi naman siya BDO, no? Hindi rin naman siya dun sa Mission Impossible na kay Tom Cruise sa Korea, kasi wala nga siyang kotse na dala at that time. Wala kasi nakalagay na post or na caption mga kasombreros. So pero yung lupit ni Alden mga kasombreros, no, dito sa kanyang kotse na dito na automatic, tapos pagbaba mo ay nakatuxedo. Parang si Mr. James Bond nga siya. Si James Bond nga siya yung mga kasombreros, no? Yung parang aura ni Tisoy mga kasombreros. Tapos ito, medyo bitter ito, nag-post sa isang Catherine admin. Sabi niya, ang ganda naman ni ate, hiyang-hiya naman si Miss Catherine sa'yo. Tapos dalawang laughing emoji. Sabi kasi ni Corazon Ralar, sabi niya, nakakaumay naman si Kat sa kang 5 hours ago ito mga nakakaumay sa kang ngayong 2026 na hahaha. Sabi naman ng admin, ang ganda naman ni ate, hiyang-hiya naman siya. Ay naku po, hindi talaga niiwasan yung mga bashers, no? Kuha pa, naghahanap lang talaga sila ng maipipintas sa'yo. So, pero dead ma lang, no? Si Catherine mga kasombreros sa mga gantong uri ng ugali na hindi dapat patulan. Kasi pag pinatulan natin ay tayo rin po ang talo, no? Kumbaga pa, magiging boomerang na lang talaga sa atin mga kasombreros yung ganito. So, maging busy na lang tayo, no, sa paggawa ng mabuti at pagtulong. Tapos, congratulate kay Sir Alden, kasi alam ko nadagdagan yung kanyang yung kanyang followers sa Instagram from 4.3 million followers mga kasombreros sa Instagram, ngayon ay naging 4.4 million. So parang late ko na napansin, pero yun po, no. But correct me if I'm wrong, pero kasi sa parati ko siyang tinitingnan, less yung ginugugol ko, or hindi ko siya gaano napapansin yung followers niya. Doon ako nakatutok sa pinapost niya at saka sa kanyang IG story. So kung may pinapost siya mga kasombreros. So pero parang sabi ko lately, parang may napansin akong kakaibang figure dito sa followers ni Alden. So yun nga, na parang nagdagdagan siya ng 100,000 from 4.3 million or from 4 million and 300,000 ay naging 4 million and 400,000 na siya mga kasombreros. So congrats, no, Pops Alden, sa another 100,000 na followers. Hindi basta-basta, no, mga kasombreros, mga kaknatics, yung madagdagan ka ng followers, especially kapag dito ay si Alden naman, no, talagang sikat na sikat. Very trending at very viral ang kanyang pangalan ngayon mga kasombreros. So super elated, yet humbled, no, elated or praised mga kasombreros, or well known si Alden ngayon, pero napaka-humble pa rin ni Soiti mga kasombreros sa kanyang mga achievements, no, at saka mga recognitions na kaliwat kanan. So yun po, congratulations Alden. And then ito ang kulit nito mga kasombreros, at saka ang cute of course, no. Na-recall kanina ng isang admin yung parang napansin niya talaga yung closeness at saka yung yung kakulitan ng Catherine, even 2019 pa, during Hello Love Goodbye, to Hello Love Again 2024 mga kasombreros. Same vibes, happy all the time. Pareho yung galawan nila dito, no, ng Catherine nga mga kasombreros. So parang wala akong dull moments
sa kanila. Si Ma'am Catherine kasi madali siyang madali siyang kasi sabi nga nila, no, very sweet, very caring, at saka very lovable si Ma'am Catherine. Kung kaya madali siyang ma-fall at madali din siyang ma-in-love mga kasembreros. So, and yun nga, no, para sila ng family orientation, values, ugali, mga kasembreros in general. Ang Kath din mga kasembreros. Kung kaya, tawag dito, nagkakasundo sila mostly ng may common denominator, no, meron silang common ugali, and yun naman talaga no, tawag dito, sa isang relationship, magkaibigan man yan, magkapatid man yan, so dapat may may sense of kasunduan, may ano kayo ba, may pagkakapareho kayo ng values or ugali mga kasombrero. So lalong lalo na sa mag-asawa or mag-jowa, kasi pag hindi, ay naku po, baka parati kayo mag-away mga kasembreros all the time, kasi nga hindi kayo pareho ng point of view or ng direction or ng ugali mga kasembreros. Tapos ito, napansin rin niya yung galawang not secret but private mga kasembreros. Happy rin ang mami ni Kat. So yung tama, no? Talagang masaya din si Mami Min mga kasembreros sa likod. So this was during the promo of Hello Love Again pa mga kasembreros, no? Na kung saan ay hindi na may nakaglue na, parang naka-rugby na yung kamay ng dalawa mga kasembreros, naka-mighty band, hindi na siya, naka-magnet, no? Hindi na siya maalis-alis, kahit na hindi na part ng promo or hindi na part ng kanilang tawag dito ng Hello Love Again na script mga kasembreros. Hindi na siya part ng script, but still, no, ay nakahawak pa rin ang dalawa mga kasembreros. So yun po, no, talagang nakakatuwa lang ang dalawang ito. And then ito, kuha ito mga kasembreros during sa time ng pagbisita ni Alden sa BDO mga kasembreros, no, sa Davao. Davao Fiesta mga kasembreros, no, na kung saan ay kinanta na nga niya dito yung paboritong love song or paboritong kanta nila ni Kath mga kasembreros during Hello Love Again, yung Dilaw, no, ni Maki mga kasembreros. So na-recall ko siya nung parang nakita ko na parang kinanta na parang familiar yung kanta. So yun pala yung Dilaw, no. Kasi nga familiar siya mga kasembreros, di ba? Dun sa ARXV concert ni Alden, anong sabi niya nung kinanta niya yung Dilaw? Familiar po ba? So, di ba? Sumigaw talaga siya na yung naka dirty white jacket pa siya na kumanta ng Dilaw mga kasembreros sa ARXV concert niya, 15th anniversary ni Soiti. Ay talagang sinabi niya talaga yung familiar po ba? Sabi niya, yes, familiar na familiar at alam namin na kung saan mo yan kinanta at kaninong theme song yan, no? Para kaninong theme song at kasi kasi yung ganun talaga yung yung lyrics ng kanta na sa'yo lang nakatingin, no, kahit ang gulo ng paligid mga kasembreros. So which is definitely true, no, sa Kath din, kahit magulo ang paligid ay yun talaga yung nakafocus lang sila, no? Nakafocus lang sila at saka nakatingin sa isa't isa. So ganoon, kahit na busy ang buong paligid at saka magulo, no, sa online world, sa social media talaga magulo, pero ang dalawang ito ay nakafocus lang, no, sa kanilang mga goals sa buhay mga kasembreros. Very futuristic, no, at saka well planning ang ginagawa ng dalawang ito mga kasembreros. So talagang talagang focus lang sila muna ngayon sa kanilang mga individual na ganap mga kasembreros, no. Pero alam natin ay nagpaplano ang dalawang ito. Knowing Sir Alden, very OC, very careful, no, very organized na tao. Kumbaga sabi nga niya sa isang interview, parang hindi siya nakakalabas ng hindi siya nakakaalis ng bahay na hindi ayos ang ganito, hindi ayos ang ganyan, yung kahit na tabingi yung tabingi yung baso, tabingi yung ganyan, tabingi yung design. So talagang ganun siya, no. May mga taong ganun, no, very thorough, very sa English vocabulary natin ay very persnickety mga kasembreros, no. Napaka over caring, over meticulous, no, ganun siya mga kasembreros. So persnickety, no, talagang persnickety mga kasembreros.
And sometimes, hindi siya credulous mga kasembreros. Pero yun, very persnickety mga kasembreros. Na-try ko itong i-play mamaya mga kasembreros kasi ang cute, ang cute dito. May time na nakita yung libro, nanay na yan. So ano yan? Tapos firmahan ko yan. So, tapos sabi niya isa, nanay na yan. O sige, picture daw. 1, 2, 3. Ang taga. So, sabing ganun mga kasembreros na sobrang cute lang. Tapos yung mga gwardiya dito, natatawa ako kasi di ba dinudumog si Alden habang kumakanta siya, habang lumalapit sa iba. May times na lumalapit siya sa mga fans, may times na hindi mga kasembreros. Tapos nung pagpasok niya rin doon sa BDO mga kasembreros sa Davao, sa Linang yata ito, basta dito siya sa Davao mga kasembreros, dumating siya dito. Ay of course, ang dami niyang bodyguards mga kasembreros. So, ang tatangkad ng kanyang bodyguards, mga 6-footer mga kasembreros yung mga bodyguards sa dito. Oh. At saka yung sikyo, akala mo mayor yung darating sobrang dami mga kasembreros Mamaya, grabe. Ito yung totoong mayor, Mayor Alden Richards mga kasembreros. So, buti na lang 5'11 ang height ni Alden. Kasi kahit na mapalibutan siya ay talagang grabe, yung empleyado ng video sa likod ay talagang nag-picture, video, sige, video. So, tapos si Alden dito ay parang nag-greet siya muna, sa mga fans or sa camera, mga kasembreros. So, labasan ng lahat ng kasi Alden Richardson, talagang talagang sikat na sikat. So, ay, kawawa naman yung ibang hindi nakaabot mga pero yun, talagang ang lupit ni Sir Alden. So, i-play ko ito mamaya. Natatawa ko dito sa dami ng guards mga kasembreros, na parang siya ay isang mayor or congressman. Dinaig pa yata ang mayor at congressman kasi ito sila tawag dito talaga mga pure fans at saka secure lang din ng video mga kasembreros. Tapos tatry kong i-play itong kumanta siya, and then marami kasi marami dito tawag dito ikakat ko lang yung iba, pero yung times na parang nagsasalita siya, and then yung napapicture siya, yung parang may special with yung batang with special needs, ganun siya mga kasembreros, parang may PWD siya, something like that. Ay i-play ko rin to mga kasembreros para ma-appreciate nyo rin po. So yun siya mga kasembreros, actually, the receipt na sa ating Kathleen items, tatry kong i-play. So, try kong play to lahat mga customers, and then of course, yung salita ng Panginoon afterwards. So, ang mahalaga dito ay masaya si Catherine, si Alden, si Mami Min, of course, na kung saan ay soon to be mother-in-law ni Alden mga kasembreros. So, talagang sila ay busy lang sa kanilang individual ganap. So, pahinga natin ang mga ito, mga videos ang sabi ko, and then ang salita ng Panginoon, and then isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Alam mo ba, hindi ka na sumuko puso ko. Ayaw hapon po! Sa paulit-ulit na pagkakataon na nasa tanabi ko, mukhang delikado na naman ako. Bakit ba kinikilig na naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba. Pag nakatingin sa iyong mata, ang mundo ay kalma. Ngayon nandyan ka na, di magmamadali. Ikaw na ang katabi, hanggang sa ang buhok ay pumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong, dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako, hindi ka, hindi mo nakasaya. Kung meron mang kulay ang aking magsisilbing tanda, ikaw ay ginaw. Di akalain mararamdaman kung muli ang yakap naman na ako na ba kumakalabig ang init at sinagaw. Mukhang di naman delikado, kasi parang hindi na naman ako. Kaya ngayon di na ako magangamba kahit anong sabihin. Ngayon nandiyan ka na, di mamamadali. Ikaw na ang nakatali, sa ako ay pumuti. Di
Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw, ngayon ikaw nakasaya. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanaw, ikaw ay ikaw. Hello po, magandang hapon. Maraming salamat po sa support sa video. Thank you so much. Ngayon nandyan ka na, di wag mawadali. Ikaw na ang katabi hanggang sa ang buhok ay bumati. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong na ikaw ang katiyakan ko. Ngayon nandyan ka na, di wag mawadali. Ikaw na ang katabi hanggang sa buhok ay bumuti. Di na maghahanap ng kung anong sagot sa mga tanong dahil ikaw ang katiyakan ko. Hindi na ako bibitaw, ngayon ikaw nakasaya. Kung meron mang kulay ang aking nagsisilbing tanaw, ikaw ay ikaw. Thank you! Daghang salamat po! First of all, maraming salamat po sa lahat ng mga Dabaweños ngayon na nandito sa BDO Fiesta. Thank you so much for your continuous support. Uy, may libro pa dun. Halika mami, pirmahan ko yan. Hali po kayo dito. Tagal na niyan ha. And maraming salamat po. And thank you for being here today. Thank you so much po sa mainit na pagtanggap. Sobrang saya po namin. On behalf of the whole BDO team, we thank everyone for their continuous support, especially here in Davao, for making us #1. Maraming salamat po. Thank you so much, guys. Hi, Alden. So guys, diba remember what I said in the campaign that I had, the very first everybody was see you at the branch. So here I am now, doing branch visit here in Davao. Alden! Hello lang, goodbye! Medyo nakakatawa po yung ating Word of God na ito mga kasombrers. Pero sobrang ganda, no? Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Nangarap ang Tamad. Proverbs 13 verse 4. The soul of a lazy man desires and has nothing, but the soul of the diligent shall be made rich. Sino ang tamad sa atin dyan? Sino ang masipag, ha? Masipag sa paggawa ng mabuti at sa paggawa ng tama, no? Righteousness, mga kasombrers, hindi masipag sa paggawa ng masama o hindi masipag sa pagiging pasaway sa magulang or ng mga tao sa paligid natin. So dito ay kinumpara ni Haring Solomon ang dalawang uri na naman ng tao, ang tamad at ang masipag. Okay, si Juan tamad at si Juan masipag, no? Yung old story or old na pangalan mga kasimiras nating mga Pilipino.
na si Juan Tamad, mga kasombrero. So sabi dito, the verse from Proverbs 13 verse 14, verse 4 pala, no, hindi mahimay ko ito mga kasombreros, holds valuable wisdom about hard work and the concept of diligence versus laziness. So may kakilala ba tayo or tayo mismo ay tamad? Alam niyo po, yung katamaran, spirito rin po yan mga kasombreros. The spirit of laziness ay spirito ni Satanas. No, kung kaya pag may mga kakilala tayo or tayo mismo ay may mga tao naman na minsan kailangan magpahinga, so okay lang yun mga kasos. Pero may mga tao talaga na batugan. Okay, sorry po sa term. So may mga tao talagang miyembro ng mga PAL, no, yung mga palamunin mga kasombreros, which is ayaw natin sa ating pamilya at ayaw ng Diyos of course na maging tamad tayo, kasi ang gusto ng Panginoon sa ating buhay ay maging masipag tayo sa paggawa ng mabuti and of course sa pagtatrabaho sa kanyang kingdom. So sa isang kumpanya, kapag ang isang tao ay absent for example or tatamad-tamad, so most of the time kapag ang mga taong ganoon ay pwedeng isisante, pwedeng tanggalin sa kumpanya, at of course wala nang sahod mga kasama sa bahay, parang ayaw mong pakainin ang mga taong tamad kasi mga palamunin kung kaya naman nila magtrabaho. So not unless na sila po ay mga PWD, no, person with disability, or talagang wala nang kakayahang magtrabaho mga kasombreros, like yung mga matatanda natin, or yung mga taong, of course, bata, no, yung mga walang kakayahan talaga magtrabaho. So, pero dito ay si Haring Solomon ay referring to a person na may kakayahang magtrabaho mga kasombreros. So, wisdom pa rin ito kasi ang tao, kunwari, tamad ka, nangangarap ka. So, paano ka maging asenso? Paano makakamtan yung iyong pangarap kung tatamad-tamad ka? So, ganun ang gustong sabihin dito ni Haring Solomon, mga kasombrero. So, kung tayo may pangarap, so dapat maging masipag tayo. Kung wala tayong pangarap, no, which is parang baliw lang yata yung mga walang pangarap, mga kasombrero sa buhay, ay huwag na tayo magtrabaho kung ganoon, mga kasambreros, no? Kasi kung nangangarap naman lang tayo tapos tamad naman pala tayo, ay useless din po. Para kang nagbibilang ng itlog na hindi naman pala sa yung manok or yung itik, mga kasambreros. Simply put, this verse tells us that those who are lazy will end up wanting and lacking, while those who are diligent and hardworking will find success and fulfillment. So parang hanggang pangarap na lang. So parang ganun ang term, mga kasumas na matamad, no? Habang ang mga masisipag ay kagaya ni Sir Alden ay talaga nagtatamo ng mga tagumpay at fulfillment sa buhay. When we consider what this means in our daily lives, it resonates on many levels. Each of us has dreams and wishes, whether about our careers, families, or personal goals. The reality is that achieving those dreams often requires more than just wishing for them. We need to put in the effort and dedication. So, hindi lang siya hanggang pangarap, no? Kailangan pa nangarap tayo ay kalaki pa natin ng gawa, mga kasus. Parang pananampalataya, no? Ang pananampalatayang walang gawa ay patay, at ang gawang walang pananampalataya ay patay as well, mga kasombrero. So, kahit na magplano man tayo dyan buong araw, buong maghapon, buong gabi, buong linggo tayo magplano, kung hindi man natin isa sa katuparan, hindi natin gagawin yung mga steps na dapat gawin, yung methods, yung procedures na dapat gagawin, ay useless po ang lahat-lahat, mga kasombreros. In today's fast-paced, parang mananatili na lang siyang teorya or theories, mga kasombreros, na hindi na-apply sa realidad ng buhay. In today's fast-paced society, it's easy to find ourselves wanting more. We may desire a better job, a happy family, or personal peace. However, this verse reminds us that simply longing for those things isn't enough. So yun, no? Hindi sapat ang mangarap lang. Hindi sapat ang gustuhin mo lang, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto mo na. So para ka na sabi na, gusto ko bumili ng ganito, gusto ko bumili ng ganyan, tapos hindi ka naman nagtatrabaho, tapos wala namang magbibigay sa'yo ng pera. So useless, mga kasambreros, no? Parang sabi mo hanggang gusto na lang, pero hindi siya matutupad because wala ka namang pambili. It highlights the importance of action. When we look at our goals, we must ask ourselves, what steps are we taking to reach them, or to reach them? This might involve working late hours, pursuing further education, or even learning new skills. So parang gano'n, no? Let's say sa mga tao, yung iba talaga nag-overtime, kailangan ko ng ganito, so kailangan ko mag-overtime, so gano'n, mga asos, no? Tapos pursuing further education and so on. So
ang lahat na ito ay okay, no? Okay naman mga kasasa, wag lang nating kaligtaan yung ating oras sa Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita, no, sa panalangin, and so on mga kasembreros. So laziness can lead to missed opportunities while diligence can open doors that we never thought possible. So yun siya, na parati nating tatandaan na kapag tamad ang tao, wala namang kukuhang kumpanya sa'yo kung tamad ka, di ba? So papasok ang kasambahay, tapos tamad ka naman pala. So sisantihin ka rin ng yung amo, hindi magtatagal mga kasembreros kasi nga tamad ka at saka hindi mautusan mga kasembreros. So, kapag gusto mo ng medyo hayahay, magtrabaho. Parang kung gusto mo ng medyo hayahay, sa susunod na araw, pag matanda na tayo, so ngayon pa lang na kaya pa natin magtrabaho ay mag-ipon, mag-invest mga kasembreros for the future. To understand Proverbs 13 verse 4 in context, it's important to recognize that Proverbs is filled with wisdom sayings attributed to King Solomon and others. So yun siya, no? Gaya na mention natin ay si Haring Solomon ang mostly na nagsulat nito mga kasembreros. The key phrases in Proverbs 13 verse 4 offer a clear contrast between the sluggard and the diligent. So sluggard, yun yung mga tamad or sloth, mga kasembreros, no? It begins with the word soul, implying that our inner longing is significant. The term sluggard or lazy mga kasembreros describes someone who is habitually lazy, someone who does not put in the necessary effort to reach their goals. So ito yung talagang habit na nila. Kumaga pa, ugali na talaga nila at nasa dugot laman na nila yung pagiging tamad mga kasembreros. This indicates not only an attitude but also a lifestyle choice that leads to disappointment. The sluggard may desire great things, but they will find themselves with nothing if they don't take action. So yun nga, marami silang pangarap, pero in the end, yung mga masisipag pa rin ang nagtatagumpay mga kasembreros. Yung mga masipag, well, kailangan din na magplano, of course, no? Mag-desire mga kasembreros. Kasi nga kapag minsan, masipag tayo, pero wala tayong clear na plano, ay useless din po mga kasembreros. Kaya ni Sir Alden, no, talagang may malinaw na plano, may malinaw na application, or paggawa talaga mga kasembreros. On the flip side, we see the term diligent, which emphasizes hard work, focus, and perseverance. Diligent people tend to be proactive, seeking opportunities and taking steps to improve their lives. The promise of this verse is clear. The diligent will have their needs met and more. The phrase shall improve their lives. The promises, the phrase shall be made fat can be viewed metaphorically, indicating a life filled with abundance, blessings, and success. No, kagaya ni Sir Alden, no, hindi na tayo lalayo. Mga kasembreros ay talagang nagsisikap at saka masipag, no? Kumaga pa si Sir Alden parang trabaho, parang todo kayod at saka kayod kalabaw mga kasembreros si Alden Richards. Akala mo may 6 na anak na inalagaan at pinapakain mga kasembreros, na sa sobrang busy ay talagang nakakalimutan na ang mga bagay-bagay minsan. So, yun po, no, yung kagaya ng love life. Di pinasok ko talaga siya dito, no? So, sa final thought natin, this verse teaches us that hard work leads to success. So, sa summary natin, no, there are no shortcuts to achieving our dreams. So, yun nga, no? Kahit ako man, nangangarap ako mga kasembreros na ma-discover sa TVS dito Kuya Kim, no? Kung kaya ako ay gumagawa talaga ng, apart from Kathden, apart from Word of God, mga kasembreros, ay gumagawa talaga ako ng mga trivia and kaalaman mga kasembreros na ina-upload natin sa ating TikTok, no? Kung gusto niyo po akong i-follow ay follow niyo po yung Kasembrerong Dennis 2023 na TikTok account mga kasembreros, tapos sa Facebook and YouTube, of course, sa mga shorts natin. So kasi maikli lang yung ginagawa kong trivia mga kasembreros, no? Kasi yun ang patok sa TikTok at saka sa Facebook Reels. Hindi gaanong patok yung mga mahaba na mga videos sa TikTok at saka sa Facebook Reels mga kasembreros. So, pero yun, talagang enjoy lang. So, may pangarap tayo, and we also work mga kasembreros. We work out our dreams. So, hindi po tayo nagiging tamad. So, each small effort adds up. Whether it's studying hard for an exam or putting in extra hours at work, we are encouraged not to shy away from the effort required to reach our goals. We learn about the importance of being proactive. Waiting for opportunities won't get us anywhere. Wag lang tayong si Juan tamad na naantay na lang na
dumating ang ganito, dumating ang ganyan, dumating ang ganito, dumating ang ganyan. So we must seek, no, proactively yung mga bagay na dapat nating or gusto nating marating sa buhay. Making choices that reflect our goals requires us to step forward, take action, and sometimes step out of our comfort zones. Being diligent also builds character. So character, kasi kapag diligent ka, kapag masipag ka mga kasambreros, tuturuan din tayo ng Panginoon maging patient, no, maging maging knowledgeable, maging skillful, at maging wise mga kasambreros sa atin pong ginagawa. Throughout life, the habits we form shape us into who we become. When we make commitment or we make a commitment to diligence, we reinforce resilience, determination, and discipline. So yun, discipline pa pala mga kasambreros. Kapag tayo po ay masipag at may goal sa buhay, may pangarap, ay tuturuan tayo ng discipline, no, along the way. So narinig ko minsan ang testimony ni Manny Pacquiao na yun, discipline, it's really important to achieving goals mga kasambreros. Kapag wala tayong discipline, ay useless mga kasambreros, masisira yung ating plano, masisira yung ating goal sa buhay. Para mawawala na lang siya kapag wala tayong discipline mga kasambreros habang kinakamtan natin na ginagawa at pinaghihirapan ng ating pangarap sa buhay. Alright? So kung kaya wag tayong maging tamad sa paggawa ng mabuti at especially sa paggawa ng salita ng Panginoon. Maging masipag tayo sa paggawa ng mabuti at maging masipag tayo sa paggawa ng tama. Alright, so now sa Word of God ha, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and kasipagan sa paggawa ng mabuti at tama. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po.